last na lang ma'am, si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO74? SIM card. Yun nga po. Nagtinginan ba sila? Ulitin natin. Tingnan ninyo. Tingin ni Pia dito sa kasama niya. Tama ito. Ay, ano hindi niya alam? Tapos tumawa. SIM card. Kasasabi niya lang SIM card ka ng SIM card. Pero nung sinabi yung EO ng SIM card, hindi niya alam. Na kailangan daw po dapat ma-address dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Ano yung EO? Anong particular yung EO74? Nakakahiya ka, girl. Nakakahiya. Doon ka lang magaling pag nasa vlog mo eh. Syempre may mga kodi-kodi ko dyan naka-stamp dyan. Kasi, kayo naman kasi palasyo, kuha kayo ng kuha, hindi kayo tumiting. Sabagay, syempre, bakit pa ba mamimili ang Pangulo, siya nga mismo, kulang-kulang siya ng qualifications eh. Undergraduate nga eh. So, okay lang yan, di ba? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagrerehistro at patuloy pa rin po ang mga pagrerehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapagrehistro. So ito po ay talagang Sisihin mo yung boss mo dyan. Di ba sila yung nagpasa ng batas na yan? kung tutusin na ipaglapastangan sa batas natin. Pero Tagal na yan. Kauupo pa lang niya. Pinasa batas yan, di ba? So, magti 3 years na hanggang ngayon. Di pa kayo gumagawa ng mga preventive measures para hindi magkaroon ng ano. Lalong dumami yung mga scams. mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas nito. Ngayon nyo lang pag-uusapan? Parehas talaga kayo ng amo mo eh. We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially doon sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards na. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos, ano yun? Sige, kaya mo yan, kaya mo yan. Masawata at maayos. Bana. Ito ay masiayos, Sige, kaya mo yan, kaya mo yan. ano yun? Alamano. Manang-mana ka talaga sa boss mo. Anong klaseng tagapagsalita ito? ano yun? Ikaw pa yung, ano yun, parang you're grasping for what you have to say. Nag-grasp, ano yun, parang hinuhugot mo na hindi mo alam kung saan mo huhugutin. Akala ko ba ang galing-galing mo? Sa vlog ka lang ata magaling. Sabi ng mga followers mo, uy, ang galing-galing ni Castro. At ang galing ni Torny. Tumakbo kayong senator. Yusek pa nga lang eh. Hindi pa nga binoto ng taong bayan appointed pa nga lang alamano na eh. Senator pa kaya? Masawata. Maayos. Huwag niyo namang tawanan ng ganyan. Grabe naman kayo.
pagbigyan nyo naman ng time para kumbaga ma-get along sa inyo. Oo. Tinatawanan nyo eh. Mas sa, ano yun? Masawata. Alamano na lang nyo. Diyos. Oh, tingnan nyo, sa tingin ko itong mga media na to, andyan lang sila eh. Kasi kailangan nila ng tawag dito ng information para meron silang ma-feed sa kanilang istasyon. Makita ninyo, kahit dito sa briefing na ito, on live na ito, makikita nyo nakatawa-tawa naman kanyang mga sinasabi. Pero there's always a way para sa mga media, ito mga journalists, mga broadcasters na ito. Meron silang paraan para pagandahin ang pangit na briefing or ang pangit na sagot. Kasi kakapsyonan lang nila ng ganyan. Nilalagyan nila ng mga headings na very catchy. Naging positive eh. Parang naging mabigat yung dating. Pero while dinideliver nitong USEC na ewan ko saan pinulot ito, katawa-tawa, tinatawanan nga nila eh.